Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng maalinsangang hangin at mga basang kalsadang puno ng putik sa gilid ng Quinta Market sa Quiapo. Abala pa rin ang mga tindero sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. Ang ilan ay nagsasara na ng kanilang mga pwesto dahil hindi pa tuluyang nawawala ang makapal at madilim na ulap sa kalangitan. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa samyo ng basura sa palengke, mga nabubulok na gulay, punit-punit na plastik, at ang tubig mula sa baradong kanal na naipon sa gilid ng daan. Isang araw bago nito, ang kanal ay bahagya lamang nilinis ng mga tauhan ng barangay, kaya't maraming itim na burak ang namuo sa mga gilid nito, nag-aabang na muling anurin ng ulan pabalik sa estero. Sa gitna ng nagsisimula ng humupang ingay at pagmamadali ng mga tao, isang lalaking nakaabo na jacket ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa paligid, na para bang maihinahanap siyang isang bagay o isang tao. Ang pangalan ng lalaki ay Mateo, 33 taong gulang. Matipuno ang kanyang katawan, simple ang kanyang kilos, at ordinaryo ang kanyang mukha, isang mukha na madaling makaligtaan sa gitna ng karamihan. At iyon mismo ang kanyang bentahe. Dahil si Mateo, o si Mateo Reyes, ay isang operatiba mula sa SA Intelligence Group na nagsasagawa ng isang surveillance mission. Ang kanyang target, isang iligal na transaksyon na madalas isinasagawa sa madilim na sulok ng palengking iyon. Ngunit sa araw na iyon, wala siyang suot na anumang magpapakilala sa kanya. Walang palatandaan ng pagiging pulis, walang nakasukbit na baril na nakikita, at maging ang kanyang pitaka ay naglalaman lamang ng National ID, lisensya sa pagmamaneho, ilang lukot na pera, at ang kanyang ECVV na maingat niyang itinago sa pinakaloob na bulsa ng kanyang jacket. Ang kanyang tungkulin ay nangangailangan ng ganap na pagtatago ng pagkakakilanlan. Huminto si Mateo malapit sa isang pwesto ng manok. Nagkunwari siyang bibili ng sigarilyo sa isang maliit na tindahan habang patuloy na inoobserbahan ang dalawang kahina-hinalang lalaki sa dulo ng isang eskinita. Base sa kanyang impormasyon, ang dalawang iyon ay magsasagawa ng transaksyon ng mga peking dokumento. Ang operasyon sana sa araw na iyon ay simple lang, magmasid, mag-record, at pagkatapos ay mag-ulat. Walang komprontasyon, walang panghuli. Ngunit may isang bagay na nakalimutan si Mateo. Sa teritoryong iyon, may isang pulis na nagngangalang Patrolman Miguel Solomon. Kilala si Solomon bilang pinaka-arogante at pikon na alagad ng batas sa buong presinto. At hindi magtatagal, ang presensya ni Mateo, ang kanyang ordinaryong anyo, at ang kanyang paraan ng pagmamasid ay magbibigay daan sa isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang maliit na pagkakamaling ito ang magiging simula ng pinakanakakahiyang kabanata sa buong karera ni Solomon. Sa kabilang banda ng palengke, si Patrolman Solomon ay nakaupo sa isang maliit na police outpost na gawa sa yero at luma na kahoy na may mga upuang plastik na mailamat. Hawak niya ang isang sigarilyo habang binubulyawan ang isang tindero na hindi nakapagbayad ng lingguhang itong TOT protection money. Ang kanyang boses ay magaspang, sapat na para mag-iwas ng tingin ang sinumang mapapadaan. Sa susunod na linggo, kapag hindi ka pa nagbayad, isasara ko iyang pwesto mo. Huwag mo akong sinusubukan, sigaw ni Solomon habang dinuduro ang tindero. Ang tindero ay tango lamang ng tango, walang lakas ng loob na sumagot. May reputasyon si Solomon sa lugar, matapang, abusado, at laging nangungutong. Ilang ulat na mula sa mga residente ang nakarating sa presinto, ngunit walang seryosong aksyon na ginagawa dahil mayroon siyang malakas na koneksyon, isang koronel na kamag-anak sa district headquarters. Isang taong tulad ni Solomon, na pakiramdam ay hindi magagalaw, ang agad na kumunot ang noo nang makita ang isang lalaking matagal nang nakatayo malapit sa pwesto ng manok, nagmamasid sa paligid na may kahina-hinalang kilos. Siguradong bagong tulak to, gustong subukan ang teritoryo ko nang walang paalam, bulong niya sa sarili habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Naglakad siya palapit kay Mateo, habang bahagyang iniaayos ang batuta na nakasabit sa kanyang baywang. Si Mateo, na nakatuon ang pansin sa dalawang lalaki sa malayo, ay hindi na malayan ang mabilis na paglapit ni Solomon. Bahagya lamang niyang isinara ang kanyang jacket nang dalhin ng hangin ang mabahong amoy mula sa kanal. Bigla, isang malakas na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo bang gumawa ng gulo, ha?" Dahan-dahang lumingon si Mateo. Hindi niya kilala ang lalaki.
Ang ganoong klaseng magaspang na boses ay karaniwang nagmumula sa mga preman, hindi sa isang alagad ng batas. Ngunit nang makita niya ang uniforme ng pulis sa katawan ni Solomon, sandali siyang natahimik. Ay, pasensya na po, sir. May hinihintay lang po ako. Huwag ka nang magsinungaling. Agad na itinulak ni Solomon ang dibdib ni Mateo gamit ang kanyang kamay. Dahil sa lakas ng tulak, napaatras si Mateo at natapakan ang isang tumpok ng basang basura, dahilan upang halos mawalan siya ng balanse. Napahawak siya sa kanyang tuhod para hindi matumba. Sir, magpapaliwanag po muna ako, mahinahong sabi ni Mateo, pilit na iniiwasan ang atensyon. Alam niyang bilang isang intel operative, hindi siya dapat padalos-dalos sa paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit si Solomon ay nasa kasukdulan na ng kanyang kayabangan, sabik na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sino ka ba? Sigaw niya. Ordinaryong mamamayan lang po, sir. Palusot na luma na. Kanina pa kita napapansin, pinagmamasdan mo ang mga tao dito. Nagre-record ka pa, ano? Para saan yung cellphone mo, ha, batang hamog? Huminga ng malalim si Mateo. Totoong nagre-record ang kanyang cellphone, ngunit hindi si Solomon ang target niya. Ayaw niyang palakihin ang sitwasyon. Sir, hindi pa po ako tap, hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang hilahin ni Solomon ang kwelyo ng kanyang jacket at kinalagkad siya ng ilang hakbang patungo sa nakangangang kanal. Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit nanatili silang tahimik. Alam ng lahat na ang paglaban kay Solomon ay katumbas ng mahabang problema. Turuan kita ng leksyon para matuto kang gumalang at huwag basta-basta magmanman sa palengke ng walang pahintulot. Sa isang mabilis at marahas na kilos, sumalok si Solomon ng maitim at mabahong tubig mula sa kanal gamit ang isang maliit na tabo na naroon sa kanyang outpost, at walang pakundangang ibinuhos ito sa ulo at buong katawan ni Mateo. Isang malakas na splash ang umalingaw-ngaw. Si Mateo ay biglang natigilan. Malamig ang tubig mula sa kanal. Ang amoy nito ay sukdulan sa baho, isang pinaghalong burak, tira-tirang pagkain, at kung ano-ano pang dumi. Ang kanyang jacket ay basang-basa, ang kanyang mukha ay puno ng itim na tilamsik. Ang mga tao sa paligid ay biglang nagtakip ng kanilang mga ilong. Ang ilan ay nag-iwas ng tingin dahil sa pandidiri. Malakas na tumawa si Solomon. Ha ha ha. Ayan. Para matuto ka. Sa susunod, huwag kang magpanggap na intelligence dito sa teritoryo ko. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi para pigilan ang galit na kumukulo sa kanyang kalooban. Bilang isang intel, sinanay siyang manatiling kalmado, maging matiisin, at huwag kailanman ilalantad ang kanyang pagkakakilanlan maliban kung ito ay isang matinding emergency. Ngunit ang ginawa ni Solomon ay lampas na sa hangganan. May mga pagkakataon na ang pasensya ay hindi nalakas, kundi kahinaan. Huminga ng malalim si Mateo, at pagkatapos ay marahas na inalis ang kamay ni Solomon mula sa kanyang kwelyo. Sir, maayos po akong nakiusap sa inyo. Pero kumilos kayo ng walang basehan, walang tamang proseso. Anong proseso? Ako ang pulis dito. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Pinunasan ni Mateo ang kanyang mukha na nangangamoy kanal. Tinitigan niya ang mga mata ni Solomon, kalmado ngunit madilim. Kung ganoon, napipilitan po akong tawagan ang aking superior. Muling tumawa si Solomon, mas malakas pa. Tatawagan mo ang superior mo? Haha. Sa tingin mo takot ako sa isang preman na tulad mo? Umalis ka na dito kung ayaw mong pusasan kita ngayon din. Ang mga tao sa paligid ay nakatayo lang, walang imik. Ang ilan ay nagsimula ng him na mag-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ang panonood sa eksenang ito ay parang panonood sa isang time bomb na malapit ng sumabog. May dinukot si Mateo mula sa pinakaloob na bulsa ng kanyang jacket. Isang identification card. Hindi niya ito itinaas ng husto. Inilagay lamang niya ito sa tapat ng kanyang dibdib, sapat lang para makita ni Solomon. Ang kulay ng card ay kakaiba. Ang logo ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay malinaw na nakatatak, kasama ang pangalan at litrato na opisyal na nakaprinta. Sa una, hindi ito pinansin ni Solomon. Ngunit nang mag-focus ang kanyang mga mata at mabasa ang mga nakasulat sa card,
ang kanyang mukha ay biglang namutla na parabang isang damit na paulit-ulit na nilabhan. Ito. Nautal ang kanyang boses. Seryoso ka? Ay intel ka? Ang tensyon sa hangin ay tila biglang huminto. Ang maingay na palengke ay naging tahimik. Tumango si Mateo ng isang beses. Ang pangalan ko ay Isa Mateo Reyes, mula sa SEA Intelligence Group, Camp Crane. Nagsasagawa ako ng tungkulin at kabubuhos mo lang ng tubig ka na sa ulo ng isang aktibong miyembro ng intelligence nang walang anumang dahilan. Napaatras si Solomon ng kalahating hakbang. Ang maliit na tabo na hawak niya ay nahulog, lumikha ng isang kalansing na tunog sa basang sahig. Ano? Pwede nating pag-usapan to ng maayos, di ba? Ang kanyang boses ay biglang lumambot, halos nagmamakaawa. Ang mga residente na kanina'y takot ay nagkaroon na ng ngiti ng kasiyahan sa kanilang mga mukha. Marami ang nagbulungan, naku, patay siya. Sa wakas, may magtuturo ng leksyon sa kanya. Kaya pala kalmado lang yung lalaki kanina pa. Nagpanik si Solomon. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng suporta, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Lumapit si Mateo. Kalahati ng kanyang katawan ay tumutulo pa rin ang tubig kanal. Patrolman Solomon, mahina ngunit matalas niyang sabi. Nagsagawa ka ng isang matinding paglabag sa disiplina. At ginawa mo iyon sa pampublikong lugar na may mga saksi. At mga recording. Napalunok ng malalim si Solomon. Hindi ko alam na intel ka. Pakiusap, wag nating palakihin to. Ayusin natin to bilang pamilya, sir. Ngunit nakita na ni Mateo ang dalawang kahina-hinalang lalaki na kanina pa niya minamanmanan na nagmamadaling tumatakas. Ang kanyang misyon ay nasira. Ang operasyon ay nabigo dahil sa kilos ng isang aroganteng pulis. At sa mundo ng kapulisan, ang pagsira sa isang intel operation ay may mabigat na kahihinatnan. Inayos ni Mateo ang kanyang maruming jacket. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang speed dial number. Commander, kalmado niyang sabi. Code Red. Kailangan ko ng team dito sa lokasyon. Mayroong malubhang paglabag na ginawa ng isang miyembro. Magpadala kayo ng imeg. Agad na namutla si Solomon. Bakit imeg? Sir, pakiusap, wag imeg. Nagmamakaawa ako. Tinitigan siya ni Mateo ng malamig. Dahil lumampas ka na sa hangganan. At sa araw na iyon, sa gitna mismo ng palengke, ang amoy ng kanal na dumikit sa katawan ni Mateo ay hindi lamang amoy ng kahihiyan, kundi isang senyales na ang karera ni Solomon ay opisyal nang nasa bingit ng pagbagsak. 5 minuto lamang matapos tumawag ni Mateo sa kanyang commander, ang ugong ng malalaking motor ay narinig mula sa dulo ng kalsada. 2 sasakyang pangserbisyo, walang sirena, ang huminto sa gilid ng palengke. Isang lalaking gupit militar ang bumaba, suot ang isang vest na may nakasulat na imeg. Ang mga tao sa palengke ay biglang nagkumpol-kumpol. Alam na alam nila ang kahulugan ng pagdating ng unit na iyon, at lahat ng tingin ay napunta kay Solomon na nakatayong naninigas na parang bato. Sinubukan ni Patrolman Solomon na ngumiti, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang isang taong naubusan ng dugo. Sir, hindi pagkakaunawaan lang po ito, sabi niya na nanginginig ang boses habang papalapit ang mga miyembro ng IMEG. Tumingin ang operatiba ng IMEG kay Mateo, napansin ang basang damit at ang masamang amoy nito. Ito ba ang miyembrong nag-report? Tanong ng lalaki. Tumango si Mateo habang nagbibigay ng maikling saludo. Ako si Isa Mateo Reyes, Intel Group, Camp Crane. Ang miyembrong ito, si Patrolman Miguel Solomon, ay nagsagawa ng pang-aabuso, verbal abuse, pangungutong, paghadlang sa isang intel operation, at pagbuhos ng maruming likido sa pampublikong lugar. Agad na nagsalita ang mga tao sa paligid. Totoo po yan, sir. Nakita po namin lahat. Lagi po iyang nangungutong sa mga tindera dito, sir. Sobra na po iyan, matagal na. Nagpanik si Solomon. Hindi. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Nagkamali lang po ako ng akala. Akala ko preman siya. Hindi ko po alam na intel siya. Ang miyembro ng IMEG ay nagsusulat habang bahagyang umiiling.
Iyon mismo ang problema, patrolman. Ang isang miyembro ng pulisya ay hindi dapat nagiging sariling hukom. Intel man siya, ordinaryong mamamayan, o kahit sino pa, hindi mo pwedeng tratuhin ang mga tao ng basta-basta. Lalong napasok sa sulok si Solomon. Nakikiusap po ako, sir. Pwede namang pag-usapan to ng maayos. Sa wakas ay nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalas at tumutusok sa puso ni Solomon. Patrolman Solomon, hindi lang ako ang ipinahiya mo. Ipinahiya mo ang buong institusyon. Alam mo ba kung gaano katagal nang takot ang mga residente dito dahil sa pagiging arogante mo? Ngayong araw, nagkataon lang na nagkamali ka ng tao. Pero bago ito, ilan na ang tinrato mo ng ganito? Hindi makasagot si Solomon. Yumuko siya, nakatingin sa lupa, nanginginig ang kanyang mga labi. Ang pag-aresto sa harap ng publiko. Sumenyas ang miyembro ng IMEG. Patrolman Solomon, hinihiling kong isuko mo ang iyong armas at iba pang gamit. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Nagulat si Solomon. Huwag po dito, sir. Nakakahiya po, pinagtitinginan ako ng mga tao. Walang awang sumagot ang operatiba ng IMEG. Dito mismo para malinaw at transparent. Si Mateo ay nakatayo lamang, tahimik na pinapanood ang proseso na may ekspresyong mahirap basahin. Ang mga nanonood na residente ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay nagre-record pa. Nang tanggalin ang baril at posas mula sa baywang ni Solomon, para siyang isang asong bantay na nawalan ng pangin. Blanko ang kanyang mga mata. Sir, may pamilya po ako. Nagkamali lang po ako ng akala, sabi niya, ang boses ay nanginginig na parang isang bata. Ang IMEG ay nanatiling propesyonal. Ipoproseso natin ito ayon sa batas at mga regulasyon ng serbisyo. Pagkatapos ay dinala si Solomon patungo sa sasakyan, hawak ng dalawang operatiba. Bago pumasok sa sasakyan, lumingon siya kay Mateo. Patawarin mo ako. Pakiusap kung pwede, wag mo sanang pabigatin. Huminga ng malalim si Mateo. May kaunting awa siyang naramdaman, kahit alam niyang hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Solomon. Hindi kita kinamumuhian, sir. Pero ang ginawa mo sa loob ng maraming taon ay nakasakit na ng maraming tao. Hayaan nating ang batas at disiplina ang magpasya. Sa wakas ay pumasok si Solomon sa sasakyan. Isinara ang pinto at umalis ito. Pagkaalis ni Solomon, ang mga residente ay nagbigay ng kanilang mga testimonya. Pagkaalis ng sasakyan ng IMEG, nagbago ang kapaligiran sa palengke. Ang mga residenteng matagal ng takot ay nagsimulang lumapit kay Mateo. Sir, maraming salamat po. Sa wakas, may nangahas na labanan siya. Matagal na po siyang abusado dito, sir. Kung hindi kayo ang naging biktima, baka hindi pa siya mabubunyag. Umiti ng bahagya si Mateo, kahit na mabaho pa rin ang kanyang katawan. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Pero siguradong nandidiri kayo sa tubig kanal kanina. Tumawa si Mateo kahit mapait. Sanay na po, ma'am. Mas madalas pa kaming malublob sa putik dahil sa trabaho. Ilang tindera ang nag-alok ng malinis na tubig para banlawan ni Mateo ang kanyang katawan. May nagbigay ng maliit na tuwalya. May nag-abot ng mainit na kape. Yumuko si Mateo bilang pasasalamat. Ang kabaitan ng mga mamamayan na tulad nila ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki niyang maging isang pulis sa kabila ng panganib sa kanyang trabaho. Sa investigasyon ng IMEG, mga bagong katotohanan ang lumabas. Noong hapon na iyon, sumama si Mateo sa headquarters para magbigay ng kanyang opisyal na salaysay. Hindi nagtagal at lumabas ang mga ebidensya. Mga video recording mula sa mga residente, mga ulat ng pangungutong na matagal nang tinatago, mga ulat ng pananakot, mga ulat ng paggamit ng dahas na hindi naaayon sa procedure, at ang insidente mismo sa araw na iyon. Nang pagsama-samahin ang lahat, malinaw na si Solomon ay may napakasamang reputasyon. Ang commander ng IMEG, isang mataas na opisyal na may otoridad, ay tinawag si Mateo pagkatapos ng investigasyon. Isa Reyes, ginawa mo ang tama. At pinapahalagahan namin ang iyong pagiging kalmado sa kabila ng ginawa sa iyo. Tumango si Mateo. Ayoko lang pong magmukhang masama ang institusyon sa mata ng publiko, sir.
Marami na tayong kalaban, hindi na kailangang dagdagan pa ng mga tiwaling kasamahan. Tinapik ng general ang kanyang balikat. Kailangan ng Pilipinas ng mga pulis na tulad mo. Si Solomon ay pinarusahan, isang karerang gumuho sa isang araw. Sa loob ng isang linggo, isinagawa ang isang summary hearing. Ang resulta, dismissal from service o IGS. Pag-alis ng kanyang karapatan sa pensyon. At rekomendasyon para sa pagsasampa ng kasong kriminal dahil sa pangungoto. Mabilis na kumalat ang balita, lalo na sa Quinta Market. Nakaramdam ng ginhawa ang mga residente. Bagamat ang ilan ay naawa rin dahil, sa huli, may pamilya rin si Solomon. Ngunit kailangang manaig ang batas. Isang hapon, ipinatawag si Mateo sa temporary detention cell. Sinabi ng gwardiya na nais siyang makausap ni Solomon. Sa maliit na silid na iyon, nakaupo si Solomon sa likod ng isang mesa, hindi na suot ang kanyang uniforme. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay namamaga. Salamat sa pagpunta mo, sabi niya. Tahimik na umupo si Mateo. Nandito ako para makinig, hindi para humusga. Matagal na yumuko si Solomon. Ako talaga ang may kasalanan. Lahat ng ito ay dahil sa kayabangan ko. Akala ko, bilang pulis, ako na ang pinakamakapangyarihan. Akala ko, ang mundo ay dapat sumunod sa akin. Hindi sumabat si Mateo. Noong binuhusan kita ng tubig kanal, akala ko ipinapakita ko ang aking lakas. Pero iyon pala ang pinakatangang araw sa buong buhay ko. Mahinang sumagot si Mateo. Ang tunay na lakas ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pang-aapi sa mahihina. Ang pulis ay tagapagtanggol. Kung ang mga mamamayan ay takot sa atin, ibig sabihin may mali. Pinigilan ni Solomon ang kanyang pag-iyak. Patawarin mo ako. Kung pwede, iparating mo sa mga tagapalengke na humihingi ako ng tawad. Tumango si Mateo. Ipaparating ko. Pero tandaan mo, ang pagsisisi ay may kabuluhan lamang kung may kasamang pagbabago. Kapag nakalaya ka at nagsimula ng bagong buhay, maging mas mabuting tao ka. Pinunasan ni Solomon ang kanyang mukha, bahagyang gumaan ang pakiramdam. Salamat, Det Isa Reyes. Ilang araw pagkatapos noon, bumalik si Mateo sa Quinta Market. Malugod siyang tinanggap ng mga tindera. Ipinadala niya ang paghingi ng tawad ni Solomon sa kanila. Kahit may sugat pa, marami ang tumanggap dahil sa kulturang Pilipino na laging may puwang para sa kapatawaran. Ang importante, sir, tahimik na ngayon, sabi ng isang tindera. Ngumiti si Mateo. Tumayo siyang muli sa lugar kung saan siya unang binuhusan ng tubig kanal. Wala na ang amoy. Ang kanal ay nalinis na at ang mundo ay tila mas payapa. Sa kanyang puso, alam niya ang isang bagay, minsan, ang batas ay hindi dumarating ng may dahas, kundi sa pamamagitan ng pasensya ng isang taong hindi sumusuko sa kayabangan. At sa araw na iyon, tiningnan ni Mateo ang makulimlim na langit at bahagyang ngumiti. Ito ang Pilipinas. Hanggat gusto nating magbago, laging may pag-asa. Pagkatapos ng kaso ni Solomon at pagbalik ng kapayapaan sa palengke, ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang naudlot na misyon. Kahit na nakapagpalit na siya ng damit at naligo ng maraming beses, ang amoy ng kanal ay tila nakakapit pa rin sa kanyang alaala, isang simbolo na nagpapaalala na kahit ang kaliit-liitang kayabangan ay maaaring sumira ng buhay ng isang tao. Sa araw na iyon, dumating si Mateo na hindi gaanong nagbabalat kayo. Suot niya ay isang simpleng polo shirt at itim na pantalon. Sapat na para hindi mapansin, ngunit mukha pa ring maayos. Sinalubong siya ng mga ngiti ng mga tagapalengke. Sir Mateo, kape muna bago magtrabaho, sigaw ng isang tindera. Nilinis namin ulit yung kanal, special para sa inyo, dagdag ng isa pa, na may kasamang maliit na tawa. Umiti ng mainit si Mateo. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong pagtanggap sa isang lugar ng operasyon. Ngunit sa likod ng kasiyahan ng mga residente, alam niyang may iba pa siyang kailangang ayusin, ang dalawang lalaking tumakas noong gumawa ng gulo si Solomon. Noong hapong iyon, tumayo si Mateo sa sulok ng palengke, kung saan niya unang minanmanan ang mga suspect. Sinuri niya ang mga baka sa lupa, ang mga ladrilyong bahagyang nausog, at ang direksyon ng kanilang pagtakas.
Ang dalawang lalaking iyon ang tunay na target ng kanyang operasyon, mga pinaghihinalaang courier ng pekeng dokumento. Ang operasyong iyon ay dapat sana ay isang maliit na bahagi lamang ng investigasyon sa isang mas malaking sindikato. Lumapit si Mateo sa isang lumang karinderya kung saan nakatayo dati ang isa sa mga lalaki. Ale, kahapon po, may dalawang lalaking nakatayo dito bago ang gulo. Nakita niyo po ba kung saan sila tumakbo? Tanong ni Mateo sa matandang nagtitinda. Nag-alinlangan ang tindera. Ngunit dahil itinuturing na siyang mabuting tao, sumagot din ito. Yung isa tumakbo papunta sa eskinita sa likod, yung isa naman may dalang motor na itim. Parang takot na takot sila. Tumango si Mateo. Mahalaga ang impormasyong iyon. Nagpasalamat siya at nagsimulang maglakad patungo sa makipot na eskinita sa likod ng palengke. Ang eskinita ay mamasa-masa, madilim at amoy ihi. Maraming mga barong-barong na magkakadikit at ang mga pader ay puno ng graffiti. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa makita niya ang isang pintong kahoy na bahagyang nakabukas. Lumapit siya, ngunit bigla, isang magaspang na boses ang narinig niya mula sa likuran. Hoy, to! Sino ang hinahanap mo? Tatlong kabataang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isang pader, may dalang maliit na pamalo at baliso. Matatalim ang kanilang tingin, halatang hindi natutuwa sa presensya ng isang estranghero sa kanilang teritoryo. Alam ni Mateo na kailangan niyang mag-ingat. Bilang isang intel, iniiwasan niya ang direktang komprontasyon. Ngunit minsan, ang panganib ay dumarating ng hindi inaasahan. Nagtatanong lang, hindi ako naghahanap ng gulo, kalmadong sabi ni Mateo. Lumapit ang binatang may tattoo sa lid. Walang nagtatanong dito. Teritoryo namin to. Wala na si Solomon, kaya kung sino man ang magmamatapang dito, malalagot. Napaisip si Mateo. Kung gayon, may mga nakinabang noong si Solomon pa ang naghahari-harian dito. Ang mga maliliit na preman na ito, ang mga gumagawa ng ilegal na transaksyon, at iba pang mga taong sinamantala ang butas sa batas noong si Solomon ay arogante, na hinahayaan ang ilang kriminal na makalusot. Maaaring dahil tumatanggap siya ng lagay o takot siya sa kanila. Nakita ngayon ni Mateo ang mas malaking larawan. So kayo ang nag-aakalang malaya na ang batas sa lugar na ito, tama, walang emosyong tanong ni Mateo. Nagtawanan ang tatlong kabataan. Kung si Solomon nga sumusunod sa amin, ikaw pa kaya? Ang sinabing iyon ang nagbigay linaw sa lahat. Maaaring arogante si Solomon sa mga ordinaryong tao, ngunit siya pala ay sunod-sunuran sa ibang mga kriminal na mas mapanganib. At nangangahulugan iyon na ang kaso ni Solomon ay hindi pa katapusan. Ito ay simula pa lamang. Ang binatang may hawak na balisong ay bahagyang iwinasiwas ito patungo kay Mateo. Umalis ka na dito bago ko hiwain yang kamay mo. Tinitigan sila ni Mateo ng walang takot. Kung inaakala ninyong kaya ninyong takutin ang isang pulis, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang di. Nagkakamali kayo. Natigilan ng tatlo nang makita ang logo ng E. Teka. Pulis ka talaga? Naku. Ngunit sinubukan pa ring magmatapang ng binatang may tattoo. Sinungaling. Sinong pulis ang mag-isang naglalakad dito? Ngumiti ng bahagya si Mateo. Ang ordinaryong pulis, siguro hindi. Pero hindi ako ordinaryong pulis. Bago pa man makakilos ang binata, hinawakan ni Mateo ang kanyang pulso at ipinilipit ito sa kanyang likuran. Ang kilos ay mabilis, eksakto, walang labis na dahas, tatak ng isang sinanay na intel operative. Nahulog ang balisong sa lupa. Umatras ang dalawang kasama nito. Boss, hindi namin alam. Sumpa. Binitawan ni Mateo ang binata, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Maayos akong nagtatanong. Yung dalawang lalaki kahapon dumaan dito. Nakita niyo ba o hindi? Kinusot ng binatang may tattoo ang kanyang masakit na kamay. Nakita namin, boss. Tumakbo sila papunta sa abandonadong bahay sa dulo ng eskinita. Pero parang umalis na rin sila. Lalong nag-focus si Mateo. Ang abandonadong bahay na iyon ay matagal ng pugad ng mga ilegal na transaksyon at taguan. Malamang na doon itinago ng mga courier ang ebidensya. Kayong tatlo, sumama kayo sa akin. Ano? Ayaw namin.
Para saan? Tinitigan sila ni Mateo na may maliit na ngiti. Gusto niyo ba ng maayos na usapan o gusto niyong tawagan ko ang isang team ng SWAT ngayon din? Agad na namutla ang tatlo. Sage, boss. Sasama kami. At dinala sila ni Mateo sa makipot na eskinita patungo sa abandonadong bahay. Luma at sira ang pinto ng bahay. Nang itulak ito ni Mateo, isang malakas na langit-ngit ang umalingaw-ngaw. Madilim sa loob, tanging kaunting liwanag lamang ang pumapasok mula sa mga butas sa bubong. Ang amoy ng alikabok at lumang sigarilyo ay bumalot sa silid. Pinaiwan ni Mateo ang tatlong kabataan sa labas. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Bigla, may nakita siya sa sahig, mga nagkalat na papel. Ang ilan ay sinubukang sunugin, ngunit hindi naubos. Dahan-dahan niya itong dinampot at agad na nanliit ang kanyang mga mata. Mga template iyon ng peking national ID at driver's license, kompleto sa magaspang na hologram at iba't ibang peking pagkakakilanlan. Ito ay hindi maliit na operasyon, bulong ni Mateo. Sa likod ng isang lumang aparador, nakita niya ang isang folder na naglalaman ng listahan ng mga transaksyon at mga litrato ng ilang lalaki. Dalawa sa kanila ay ang mga lalaking nakita niyang tumakas kahapon. Ngunit ang mas nakakagulat, sa isang talaan ng transaksyon ay nakasulat, Protection Money, Give. Natigilan si Mateo. Ang ACSI ay maaaring mga hulugang Miguel Solomon. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kung gayon, totoo nga. Hindi lang arogante si Solomon. Tumatanggap din siya ng pera mula sa mga kriminal sa palengke. Nagbubulag-bulagan siya para sa sarili niyang kapakanan. Hindi katakatakang ganoon na lamang ang kanyang kumpiyansa nang atakihin niya si Mateo kahapon. Pakiramdam niya ay hindi siya magagalaw dahil mayroon siyang iligal na proteksyon. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang folder. Ang kaso ni Solomon ay mas malalim pa pala kaysa sa simpleng pagbuhos ng tubig kanal. Ito ay sumasayad na sa isang sindikato ng pamimiki ng dokumento, sistematikong pangungutong, katiwalian sa loob ng hanay ng pulisya, at sabuatan sa pagitan ng isang tiwaling pulis at mga kriminal. Magaling, bulong ni Mateo. Bagong ebidensya. Palabas na sana siya ng bahay nang tumakbo ang isa sa mga kabataan at sumigaw, "Boss, may mga motor na pumasok sa eskinita." Mukhang hindi taga rito. Maraming lalaking nakaitim na jacket. Agad na naging alerto si Mateo. Tila nalaman ng sindikato na nabuking na ang kanilang taguan. Lahat kayo, pasok sa loob. Ngayon na. Nagkubli si Mateo at ang tatlong kabataan sa likod ng pader ng abandonadong bahay, habang papalapit ang mga yabag. Hanapin niyo ang lalaking yun, narinig ang isang malakas na boses. Yung intel na dahilan kung bakit nahuli si Solomon. Siguradong gusto niyang ibunyag ang lahat. Isinandal ni Mateo ang kanyang likod sa pader. Nagsimulang tumaas ang kanyang adrenaline. Ang kanyang simpleng operasyon ay naging isang tunay na banta sa kanyang buhay. At isa lang ang napagtanto niya, kung hindi